pagka nasanggi ka. Parang may nagsasalita. Parang hindi ko alam kung sa labas ba yun o dito. Parang nananig. Hello everyone and welcome back to my... So, nandito na naman tayo sa abandoned place na sinasabi ko at nasa likod tayo ng operating room. Abandoned hospital pala. Meron tayong kasama ngayon ang ating special guest, si Ate Annalyn. Yay! Yan. So, make-upan natin si Ate Annalyn. Sabi ni Boss Beno, dapat magmukha daw siyang Maria Rivera. Ay nako, mind your expectation. Hindi naman ako magaling mag-makeup. Marunong lang, pero hindi magaling. So, yan, mag-start na tayo. Mag-ano muna tayo, siram muna tayo sa face. Yan, basain muna natin. Yan, yan. Habang natutuyo pati, para saan pinapatula? Para ma-hydrate yung face natin. Mag-prep. At tawag doon, para bago tayo mag-makeup, mag-preparation muna tayo sa face. Yung iba, naglalagay ng serum, moisturizer. Ako, mist lang. Lalo na dito sa may ganitong abandoned place. Sige, habang nag-record tayo, te, matagal ka na ba nag-explore dito sa mga ganitong mga abandoned place? Nag-start kami grupo talaga. Tapos, syempre content. Sabi ko, kung magko-content kami ng food vlog, magastos. Bago, syempre, yung iba ng mga restaurant, pag di kilala, kailangan talagang magbayad din. So, sabi namin, huwag yun. Tapos sabi ko, ang hindi talaga, walang kamatayan talaga sa mga Pilipino, horror. Tapos parang medyo konti pa yung gumagawa. Unlike sa mga daily vlogs. Yun. Try kami mga abandoned. Kasi marami dito no? Marami sa Cavite. Yun. So anyway, mag-try na tayo maglagay ng fondasyon. Ang gamit ko ay itong Lux Skin na to. Yan. Yan yung gamitin natin in the shade of almond kay ate. Pero nag-makeup ka natin. Perfect shade. Pulbos. Lip tint at pulbos. Yun talaga eh. So, yan. Konti-konti lang tayo. Mas blend lang tayo. O, diba maganda na? Marian na. Okay na to. So, food vlog, ibig sabihin, magaling kayo magluto. Marunong, magaling. Kung yun nga sana yung una namin tinry, madali na lang kasi nagtitinda kami everyday. Anong tinitinda nyo? Ulam ba? Ulam. Anong tinitinda? Saan kayo natitinda? Kasi sa subdivision namin yung mga tao doon, mga taman. So, post lang sa Tapos meron ng meron ako order. Kami online food, tapos deliver lang. Kaso yun nga, na-enjoy na namin yung yung vlogging ng abandon tsaka mga... Iba yung trail ng abandon. Alam mo, nung una akong nag-vlog, kasi matagal na ako nag-edit. Pero mga i-edit ko para mga music video, ganyan. Tapos, makeup ako. Tapos, okay naman yung makeup. Actually, ko nga talaga, first love ko talaga makeup. Pero nung na-try ko yung abandon, mga abandoned places, iba guys talaga. Iba yung trail. Tsaka parang yung hinahanap-hanap ng katawan, parang gano'n. Totoo. Makaramdam. Sobrang si ate ay sabi niya hindi daw niya talaga pa kaya sa sementeryo. Pero yun naman yung nasuki na kami. Sementeryo? Ayoko ng sementeryo, sabi ko. Hindi ko alam, iba kasi yung kaba ko pag sementeryo talaga. Sabi ko nga, mapapapasok mo ko sa abandon ng mga simbahan, ganyan. So kahit anong abandon, pero huwag sementeryo. Iba kasi, sabi ko nga, iba ako sa simbahan pa, may demonyo. Sabi ko gano'n, di ba? Hindi pa rin yun, multo-multo lang siguro, pero, di ba, iba pa rin kasi pag cemetery, ewan ko siguro.
lang ng patay, ganyan. So, yan. Yan, okay natin. Pwede mo na buksan yung face mo, yan. Yung nakatakot kami, di ba? Nakailang sementeryo na kami siguro. Ganyan. Yung last talaga sa may silang. Sa sobrang takot namin, hindi na kami nag-vlog ngayon. Kasi unang try pa lang namin, duo kami. May kumakatok talaga. As in, promise, hindi talaga siya yung totoo siya talaga. May kumakatok talaga. May kumakatok sa nicho. Actually, kasi nagpunta na ako isang beses pa lang at alam kong wala na akong balak pumunta. Yung may vlog ako sa may, Candaba. Candaba Cemetery. Walang katok pero vlog, pero ramdam mo talaga yung intense nung sa place talaga. Maputik. Maputik! Iba siya paggabi, ibang-iba. Yung iba yung sa yung sa cemetery na yun na sobrang takot kami. Nakailang cemetery na kami ibang lugar. Doon lang talaga as in, yung ginagawa na namin sa cemetery, wala na, hindi na kami natakot. Yun lang, sobrang nakakatakot nung ambience doon. Tapos yun na nga, kami, nagduduo kami. Ikaw ata yung nakita ko natutulog sa nicho. Sobrang antok ko. Kasi parang galing ata kong shift gusto ko nga kasi talaga sumama kahit di mo lang nag-vlog. Sabi ko, antok ako. Tulog mo na ako dito. Tulog, sarap talaga ng tulog ko nun. Pero pag naaalipungatan ako, iniisip ko baka nasa loob na ako ng nicho, gano'n. Tapos yun nga yung duo namin. Kumatok siya kasi parang ganun yung kato. Sa mga nicho talaga? Tapos alam mo kung ano yung nicho doon, kung ano yung kumatok. Di huminto kami ni Eno. Tapos pag hinto namin, kasi hindi niya narinig parang ako lang, sabi ko, wait. Parang sabi, baka umisa pa. Pero narinig sa video niyo? Kaso lang, tumakbo na kami. Sabi ko yung iba talaga, kaya sabi ko parang na-trauma ako na doon sa takbuhan talaga. So, pagdating, ako pa naman pag may ganyan takbuhan, ayoko kasi parang feeling ko sisigaw ako. Gano'n. Putik pa! Kaya yun. Sila nila Kuya Bongboy, may yung mga last nila na Yung Bongboy nauna sa takbuhan talaga yung front runner yun. Totoo. Huwag kayong ganyan. Shit. Mas muna pa yung mga lalaking tumakbo. Nakausapin niya pa yung iwanan natin sa ganito. Ganun nga lagi. Ganun siya, iwanan natin sa ganito. Nakasama namin naman sila. Yun yung unang sigaw ko sa Teachers Village sa Bulangan. Marami kami noon. Pero ang kadugo ko noon si Kuya. Yung flashlight ko, nawawala na ng ilaw. Kasi talagang hinahina niya. May third eye yun. Sabi niya, may cover. Wala, ate eyes, may cover. Wala siyang flashlight. Tapos bigla akong tinakbuhan. Kuya, saglit lang. Ryan. Kaya napasigaw talaga ako noon. Noong time na yun, napasigaw ako tapos sumatakbo ko. Tapos pagdating doon, syempre parang nag-alala kasi kasama nila Ate JD, sila Boss MK, sila Pongboy, sila Ate Joanne. Nag-alala sila kasi may sumigaw. Ako yung sumigaw. Pagdating doon hindi ko alam kung tatawa ba ako o maiiyak ako. Kasi syempre yung takot mo, yayating ka sa asa. Kaya yun. Ikaw na, wala. Pero lately, nung ganun kasi daw yun, lalo pag nagmayat-maya ka, parang ma-open na. Oo, hindi man ma-open. Pag meron akong narinig, pag meron siyang sasabihin na narinig mo yun. Oo. Yung parang parehas kami ng So, kaya si Boss Denok ba may third eye siya? meron siya ang meron. Pero nakakita siya. Bingi talaga yan si Eno. Mas hindi siya totally nakakakita na yung alam mo
yung mayat-mayaan. Pero pag may magpapakita talaga sa kanya, may mga dumadaan, gano'n. Pero hindi yung mayat-maya, ang malakas sa kanya pandinig, pero bingi siya. Sobrang bingi yan. Kanyari, ganito nag-uusap tayo. Basta may ginagawa siya. Hindi sa kaya nga, pag nag-uusap sila ni Jeff, kala ni Jeff, galit sa kanya si ano, or baka nagtatampo, or ano ba yung bad trip, gano'n. Hindi niya lang naririnig. Pag yung normal na boses, hindi niya talaga naririnig. Pero pag sa ano, pag yung sa vlog talaga, yung mga parang paranormal, ganyan. Siya talaga unang nakakarinig. Katulad, kaya yung... So, yun yung gift niya talaga. Kasi, syempre, kung normal sa atin, guys, pag normal na, hindi mo talaga maririnig. Pero kapag yung may ESP ka, kahit hindi maririnig ng ibang tao, pero ikaw naririnig. Yun nga, kaya nga sabi ko minsan nga, niloloko ko yan sa ko. Bakit hindi mo pa ako narinig, hindi mo naintindihan yung sinabi? Kasi bingi talaga siya. Ganun siya, ganun yung bingi niya. So, sabi ko, ba't pag sa mga multuhan, nakakaano siya. So, parang feeling ko, ganun daw yun parang kanya-kanya daw magbulag ka. May part ng sense mo na mas lakas. Parang pagbulag ka, mas malakas yung tenga mo. Oo, parang ganun. May mo, ganyan. So, yun. Yung may creative din kasi sa kanya na nangyayari. Nag-sleep paralysis yun Talaga? Oo. Ako dati, pero isang beses na nangyayari sa kanya. Talagang yun ang lagi matututuhan. Pinapangungot. Ang pangungot niya, di ba tayo pagka nasanggi ka, hindi ko alam kung sa labas ba yun o dito. parang narinig. Di ba tayo, kunyari, pinapangungot ka or ganyan. Pag ginising ka na agad. Hindi siya kahit sampalin mo. Ay, hindi. Hindi, kahit siguro. So, anong gagawin mo? Bubusap ng tubig? Hindi, ang pinakamalalayan ng nangyari, doon pa kami sa bahay niya. Hindi pa kami nalipat. So, alam ko na siya, pag bumigat na yung kamay niya sa akin, ibig sabihin pinapangungot. Pero hindi siya umuungol. Yun ang pinakasaya. Hindi niya nakakatakot na. Tapos gagalunin ko yung mata no? Tapos hindi pa siya magigising. Di ba pag yun tayo, pag dinilat mo gano'n, maigising ka na. Siya hindi. Pagkabangon mo siya, nakatirik mata niya noon. Tapos hindi pa siya magigising. Naninigas siya. Kasi nga ang kalaban niya doon, pag binabangon siya, hindi daw siya makahinga. Pero pag nagigising siya, naaalala niya kung ano yung mga napapaginip. Alam na natin. Tapos, yung pinaka-nakatakot kami ng time na yun, na dadali na namin siya ng ospital. Di ba naninigas na siya? Pero tulog ba siya na naninigas? Kasi nga po, so, gano'ng katagal? Gano'ng katagal. Ilang minuto na siya. Napalihin na siya. Oh, talaga? Sobra. Kaya sabi ko, dali na natin sa ospital. Yung saktong pagbuhat lang, kasi mabigat siya talaga Pagbuhat namin, palabas na ng pinto, yun na, umubo. Ganun siya lagi, umubo siya. Tapos nagising na siya. Ang pinakalas niya na laging nararamdaman niya, di kunyari, bangungot about sa mga masasama. Pagka nakakita na siya ng ilaw na white na lang, para na siyang kukunin, gano'n. Mag-ano daw siya, yung parang magpapadala siya. Tapos after nun, hinga siya ng malalim sa kanan siya magigising. Ang hirap pa siya. Sobra po. Kaya ngayon, awa ng Diyos, medyo na siya. Konti na lang, pero meron doon din. Yun ang mahirap Ako naman, na-experience ako before. High school pa ako nun. Naalala ko kasi magkaparto kami ni Ate JD dati. Tapos, hindi ko maalala kung magkatabi kami. Magkatabi kami. Tapos, narinig ko na makakahul yung aso. Yung alam mong gising ka, pero sa ramdam mo na parang tulog ka pa. O tulog ka, pero alam mong gising ka, baliktad pala. Yung baliktad pala, baliktad. Di narinig ko kumakahul yung aso. Hindi kahul pala, alulong. Maalulong yung aso. Tapos naramdaman ko, syempre, madilim, syempre. Tulog si Ate JT, tulog ako. Tapos nararamdaman ko, parang kang pinupush pababa na
na parang ano, di ba, yung sa tubig, yung parang pinupush ka pababa, ganun, pinupush yung, ang pakiramdam ko, pinupush yung kaluluwa ko pababa. Parang may gustong lumapag dun sa ano, dun kinikilabutan ako, dun sa ano, dun sa katawan ko. Tapos nung syempre pinipilit kong gumising, kasi alam ko tulog ako eh. Gumising, nakita ko parang merong anino na parang lalaki, na matabang lalaki na parang gustong pumasok dun sa katawan ko. Parang gano'n yung pakiramdam ko. So, syempre, syempre takot ako nung dasal ako, pagdasal ko ng ng Our Father. Tapos yun na, tapos nawala. Siguro iniisip ko talaga, ay, alam na, demonyo talaga, dito ka talaga makasapin. Kaya, ang hirap din talaga. Kaya talaga magdasal tayo bago matulog, guys. Magdasal kayo bago matulog. Tapos nag-experiment pa ako dyan sa kanya. Kasi di ba sabi nila, kasi kumakain ka na bago kang matulog, mga gano'n. O kaya baka busog, napagod ka. Oo, yung ano ka na, sobrang pagod, ganyan. Nag-experiment ako sa kanya talaga. May araw na pinapagod ko siya, pinakain ko siya. Hindi naman siya pinapagod. Tapos meron naman siyang relax naman. O kumpleto po. Meron talaga siya talaga. So sabi ko, hindi ko siya kasi maisip na dahil doon. Kasi di ba yung kadalasan yung sinasabi nila kakain, pagkakain matulog agad, gano'n. Kaya kami nang namumulog. Pero at least ngayon ko, hindi na ganun kagaya ng dati. Opo, hindi na siya katulad na. Merong time na na binangot daw siya, tapos ginigising na siya ng mga anak ko kasi wala ako. Pag yung mga anak ko lang yun, Iiyak na yung puso ko daw, tapos gising sila ng gising. Naman po kasi sobrang active niya sa church. So, sinabi niya rin sa pastor niya, ang sabi ay testing of faith. Yun yung lagi niyang testing of faith. Kadalasan ganun yung mga sobrang makasalanan tapos ay nagbalik loob. Yung talagang malalakas sobra. Tapos mahirapan ka dyan. Ako rin din naman, ayan sanay din. Sanay yung ilong ko dyan, girl. Wala naman tayo iba choice kundi magbalik loob kay Lord. Diba? Habang buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Di ba pag pumasok ako, basta may 10 minutes lang ako. Ganun. Oo, kasi nga hindi din talaga ako maasikaso. Ako naman, hindi naman ako marunong dati. Siyempre, nagugustuhan ko na. So, workshop tayo. So, yan na. Hanggang sa nakompleto ko na yung faith. Hanggang sa nagbablog na ako. Nag-workshop na ako sa pagbablog. Ayun na. So, hindi kasi parang yung... May workshop pala yan siya talaga. Meron kasi kami, meron akong pinasukan dati sa... Nakalimutan ko na yung pangalan ng workshop na yun. Yung workshop na yun, habang nag-makeup ka, ibablog mo yung sarili mo. Tapos, contest yun. Pero nag-workshop ka muna, so tuturuan ka kung paano mag-makeup, ganyan. Tapos, kapag nanalo ka dun sa vlogging na yun, ikaw yung napili dun sa vlog na yun, papadala ka sa Japan. Tapos, yun, magiging makeup artist ka dun for a year. Wow. Kaso hindi ako nanalo. Marami sumali. Tsaka noon, kasi since nahilig ako sa makeup, lahat ng mga makeup influencers, pinapalo ko sila, Unglued, sila Michelle D. Hanggang sa yung parang magkakaibigan na kami sa Instagram din. Ayun, pero din, kasi parang hindi pa nagkaroon kasi nag-start ako ng mag-vlog 2016, nanonood lang ako, workshop. 2017, hanggang 2019, nag-workshop ako. Tapos nagkaroon ng pandemic. So, na-stop. Pero nag-vlog pa rin ako. Kaya lang, noong 2020, namatay yung daddy ko, yung tatay ko. Tapos, nung namatay yung daddy ko, nag-stop ako for a year. Kasi nung time na yun, nung namatay yung sa pandemic, nung time na yun, hindi ako makapunta kasi meron akong COVID. So, ayun, parang binurod siya. Hindi pa namin siya nilibing eh. Siyempre, pag may ganong COVID, kailangan i-cremate agad. Wala.
Kasi talagang wala, that is girl. So parang, hindi ko alam kung na-depress ako. Parang nahihirapan ako mag-cope up for a year. Parang ayaw ko muna. Parang pag every time na nag-vlog ako, parang ayaw kong pangit. Parang gano'n kasi ako pag may nire-review ko, tapos hindi ako satisfied sa mga vlog. Hindi ko na-upload. After nun, parang papitik-pitik lang ng konting vlog kasi nami-miss din ako ng mga, may subscriber na rin ako Tapos nung yun na, yung kay Boss Rino, meron kami pinuntahan na yung parang, abandoned office. Tapos, na siya gigibain na. So, pina-explore na namin kila Boss Rino. Sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Tapos, hindi naman pala kayong mag-vlog. Ayun, nung naranasan. Iba kasi yung pangaramdam mo pag nandun ka. Lalo na pag mag-i-edit. Kasi pag nandun ka, may times na hindi mo mararamdaman, ganyan. Pero pag nag-i-edit ka na, doon pala, may nagsalita pala. Ganon. May nagsalita pala, may huminga pala, ganyan. Pero ka pala nahagip, ganon. Parang sabi ko, tuloy na siya. Kaya, ayan, saya mag-vlog, sa totoo lang. Kaya lang, yun lang talaga kakain ng oras mo. Totoo. Dun sa mga napuntahan nyo, ano yung pinaka-nakakatakot na napuntahan nyo kung dun sa Sunyates? Kasi, ang pinaka-natakot talaga ako is sa barracks. Diba, yung Saan yung haunted barracks? Sa may tawid siya ng Twin Mansion. Laguna? Cavite. Parang Cavite. Tagaytay? Tagaytay. Yung Twin Mansion nila, Boss Rino. Laguna. Laguna yun, ganyan. Di ba yung Twin Mansion, ang laki nun, tapos talagang abandoned siya. Ang ganda kasi ng pinakalugar, pero ko dito, sakto lang, wala kami masyadong na-feel. Siguro kasi nga nagagandang kami. So, meron kami pinasok doon. Japanese barracks daw yun. So, doon daw tumira yung mga Japanese, tapos mga soldier, tapos dinirahan din daw yun ng mga tao na nagtayo ng Twin Mansion. Kaya kami sobrang takot kasi ang sabi ng caretaker ng Twin Mansion, yung nandun daw nakatira sa barracks na caretaker, hindi talaga sila tumatagal ng mga tayo. Talaga? Pero din mismo sila namamatay? Doon din. Oh my God. So, nag-explore kami kasama namin si Boss Tabs. Si Boss Tabs. Ayun, si Boss Tabs. Nag-explore siya mag-isa. Ayun nga. Tapos, nakakakita kasi siya. So, tapos, may kasama siyang parang partner niya din, si Ate Leo. Si Leo, nakakakita din siya talaga. Parang ramdam ko kasi pag sinabi niyang meron, talaga siya, natatakot siya, parang ayaw niya nang... Dati si Boss Tabs, si Boss MK at saka si Raf, yung mga kasama kasi namin yan, si Boss Raf at si Boss MK, kung sinabi nila, ate, meron ako nararamdaman, merong evidence, meron talagang evidence. Oo, tas ayun nga, sabi ni... basta may eksena doon, nahagip nga ito nga, sabi ni Eno, kinikilabutan siya dun sa part na yun. Tapos sabi ni Boss Tabs, ang pangit nga niya, ganyan. So, hindi ko alam kung ano. Yung dinidescribe ba nila? Oo, tapos sinasabihan niya na, pangit mo, ginaganan siya ni Boss Tabs. Tapos nahagip ng camera ni Eno, may black na usok. Oh my God. Usok talaga. Siyempre, iniisip namin baka lang din, yung parang may effects, ganyan. Pero, paano effects? Di ba? Kasi kayo kasama, tsaka abandoned place yun eh. Tsaka hindi pa na-edit maglulungan mo pa kami. Parang sure na lang, may isa pang camera, yung camera ng kasama namin dati, si Ate Pao. Meron din siya sa angulo niya. So, yung angulo ni Eno, at saka yung angulo ni Tipaw, nahagip yung usok na black. Tapos, pag tinitigan mo siya maigi, nagiging korte siyang kabayo. Tikbala! Oh my God. Grabe. Yun yung unang natakot kami. So, yun yung para sa akin una. Tapos yung pangalawa, yun dun sa, ano ba yung pangalan ng tawag namin dun, parang murder house. So, ngayon, yung mga nakatira dun, dayo lang. Syempre, pagkakabiti ka, ganyan. Pagkadayo ka, tapos hindi ka marunong makasama, pagtitiripan ka talaga, ganon. So, ngayon, yung mga nakatira doon, talaga sila, minurder sila.
bukod doon, dahil nga farm siya, ang tataas ng mga puno, mga, ano ba to? Yung mga puno na matatanda. Yung may nag-round sa likod nila. Ay, oo. Yun. Si Eno ka kasi diba may yung pandinig. Pero narinig sana sa camera eh. Na si Boy Patatas, nasabihin niya lang na hindi talaga kasi wala siya narinig. Tapos nung pumangalawa pa ng grab. Kaya sabi ko, meron na. After nila yung nag-stop na sila eh. Chinek talaga namin nung time na yun. Talagang meron. Ito na, itong hospital na. Dito rin. Yung unang-una talaga. Kasi ngayon, parang kaya parang normal, gano'n na siya. Nakailang, pero sa una talaga nakakatakot. Isa rin sa na napuntahan ko na nakakatakot is yung Sangkin Church. Saan? Sa Bulacan. Yung iba yung mga doon, yung mga boses. May gano'n, ang lalakas. Oo. Meron talaga. Yung, meron yun sa vlog ko eh. Yung unang vlog ko doon, kasi part 1 kasi mahaba yun, hindi ko pinutol. Yung part 1, yung talagang edge ko doon, may dumaan talaga sa gilid ko na parang smoke. Yun, may dumaan. Talagang, ang ginawa ko doon, mabilis lang siya, parang ganun lang. Pero ang ginawa ko, in-slow mo ko kasi gusto kong ma-sure kung ano ba yung dumaan sa gilid ko. Pero hindi ko siya napansin. Sabi ko lang parang meron, tumatay yung baliglo. Meron lang ako narinig doon sa gilid ko. Pag ganyan ko, may gumanon. Pero hindi ko napansin. Nung inaano ko na, ini-edit ko na, ayun na, merong smoke talaga. May nag-form na smoke. Tapos biglang sabi ni Raf, andito ka na ba sa gilid ko? Ikaw na ba yung nasa gilid ko po? Biglang gumanon si Raf. Si Black dito pala. Oo, kaya sabi ko, ay, legit tong si Raf. Sabi ko gano'n. Tapos nung time kasi na yun, siya, may sakit. So every time parang may sasabihin siya, may nagsasalita, parang Ito yung babaeng may trip sa akin. Ito yung babaeng may trip sa akin. Ito yung babaeng may trip sa akin. Nig ka. parang may gumaganon. Oo, meron talaga. Tapos nung sabi na ni Ate JD, nung bandang huli na, ate, hindi ko na, Ate JD nga ba yun o si Boss MK, parang, ate, parang hindi na maganda yung pakaramdam ko, ganyan-ganyan, sabi ni Ate JD. Hindi ka na, ganun kasi sa Ate JD, pag ayaw niya na, hindi ka na, alis na tayo. Hindi nagpa-pack up kami. Habang nagpa-pack up, kasi dala ko yung camera ko, dala ko yung flashlight ko, tapos kinukuha ko yung mga ghost ball, yung bell. Hindi ko makuha yung ghost ball kasi ang dami kong bell. Ngayon nung inilagay ko dun sa table nila, kasi sa kanilang equipment yun, merong nagsalita na parang, teka lang. Hindi ko ang dami kong dala. Sorry. Ang daming dala ng kamay ko. Hindi ko kayang abutin yung ghost ball. Pero pabulong, teka lang. Parang ganun talaga. Kaya parang sabi ko, kaya lagi ko sinasabi kila, nakapunta na ba kayo dito? Kasi hindi nahihiya ang mga multo dito sa akin. Pero dapat, pag nandun kayo, parang, kumbaga parang prepared kayo. Kasi iba, tapos may radyo kami, di ba may radyo ako? Isa kami ng channel ni Black Ghost. Inilapag niya yung radyo niya doon sa harap. Yung altar table, yun, nilagay niya doon sa harap. Yung isa sa akin nakasukbit. May bag kasi ako na nakasukbit. Tapos yung narinig ko, parang kami ng channel. Biglang may yung pag halimbawa sa radyo, gumanon. Sir pala yun. Ghost ball to. May ghost ball dito. May bell kami doon. Unang ganun. Siyempre, maririnig ko dapat doon din sa radyo ko. Kasi pareho kami ng channel eh. Hindi. Doon lang, sa harap. Tapos, may sabi, radyo. May gumanon, radyo. Radyo, tali, malakas. Ganon, basta ganon. May dala akong tali. Tali nung
alam mo yung sakya ko, yung nila, yung pinggan, yun, may ganun ako, pinagbibigay ko sa kanilang lahat yun. And nung time na yun, wala si Pongboy. Yung tali niya, nasa bulsa ko. Oo. Kaya yun, ito, dala ko pala. Every time na nag-explore ako, guys, meron akong dala, ito. Ayan lang, tali nung kay Nazareno. Meron kasi akong kakakilalang mga taga Quiapo. Binigyan nila ako. Nakalimutan ko, ibigay sa inyo, mamaya ibigay ko yung iba. Yun, laging ganun. Tapos, ayun na, sabi ko, ay, nung in-edit ko na-realize ko, ay, ito pala yun. Nung ko lang na-realize lahat ng mga nangyari sa amin yung time na yun. Ayun. Nakaka-excite, pero parang din. Ano bang purpose itong pinaggagawa ko? Hindi iniisip ko ng time na yun. Actually, dati, nung unang vlog namin, hindi talaga kami, ayaw namin mag-cut. Kaya lang kasi, may mga dead air kasi. At saka, alam nila na hindi tayo nag-fake. Oo. Kaso mo naman, syempre, YouTube and yes. Kaya, kailangan mo medyo walang mga boring na part. Pero nung ka eyeliner. Kunin mo ako. Minsan pag nag-vlog Diba? Makeup artist pero pinag-eyeliner yung hindi. Yun talaga struggle ko. Ay, kumakapal dito. Wala, pantayin natin hanggang sa kumapal yung eyeliner natin. Ako nga din, ganun ako minsan. Tingin sa mga. Yan. 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 Hindi siya sa lashes mo. Kasi lashes mo pabuka. Oo. Okay na ba? Medyo lang, hindi ko nalagyan ng foundation yung egg mo. Sige natin. Mapawisin din ako. So yun na guys, I hope you find this video very interesting and helpful. So if you did, please like this video, share this video to your friends, and of course, subscribe to our channel. Baka meron kang gusto i-shout out sa kanilang channel. Ay, sa lahat. Boss Verang TV, Sir Teng TV, Boy Patatas, Pongboy, Boss Rino, Boss Vino, Ice Domingo, at JD Files. Yan. So yun na guys, magkita-kita tayo sa ating mga susunod na video. Bye!